pag-aaral ng salita niya. Buksan natin sa 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 21. 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Babasahin ko lang isang talatang 21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Now, dito po sa nag-iisang talatang ito na ating pagbubulay-bulayan ngayon, nais ko lang magbigay sa inyo ng dalawang mahalagang katotohanan na obviously makikita natin dito sa talatang ito. At gagamit po ako ng medyo, sabihin na natin, theological term, pero mapaliwanag ko rin sa inyo kung ano ang ibig sabihin nun para hindi ito parang sabihin na, ano pa naman salita, malalim naman masyado. Unang-una, makikita natin dito sa binasa natin ngayon, ang una na katotohanan ay yung pagiging the divine perfection of Christ. No? Si Kristo ay tunay na sakdal at ganap at walang kasalanan. Yan ang kanyang katatayuan. Yan ang kanyang estado. The divine perfection of Christ. Christ is perfect. Pangalawa, makikita natin dito yung the double imputation. Ano bang ibig sabihin niya? Papaliwanag ko mamaya ng konti. Or the imputation of Christ. Na walang eksaktong salita yan sa Tagalog actually. Kaya yan ang ginamit ko. Pero yan ay merong paliwanag para maintindihan natin kung anong ibig ko sabihin. So, makikita natin the perfection of Christ, the imputation of Christ. Una-una, the perfection of Christ. Anong sabi rito sa talatang binasa natin? Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya dahil hindi nakakakilala ng kasalanan. Jesus Christ who knew no sin. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. At ito ay isang kamanghamanghang salita. This is indeed a statement of sober fact. Si Jesus, na siyang namatay, no? Na siyang pinarusahan, siya'y walang kasalanan. Siya ay perfecto. Siya ay walang anumang kasalanan sa kanyang persona. At alam niyo, sa maraming okasyon, makikita natin na maging si Jesus, sinabi niya sa kanyang sarili, naalala niyo nung may binanggit ang Panginoon, John chapter 14, yata yun, sinabi niya na dumarating ang prinsipe ng mundong ito. The prince of this world is coming, and he has nothing in me. At wala siyang magagawa sa akin. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Isipin niyo yung salita niyo. Sino sa atin dito ang makapagsasabi na walang kapangyarihan, walang impluensya, at walang magawa sa atin si Satanas? Kung magiging tapat tayo sa pang-araw-araw nating buhay, meron siyang impluensya sa atin. Meron siyang nagagawa sa atin. Sa isip natin, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, may impluensya siya sa atin. Hindi ba? Andyan yung impluensya niya sa larangan ng tinatawag na kamalian, kasinungalingan, no? Sa mga maling gawain, maling isipin, sa ating maling pakikipag-ugnay sa isa't isa, sa mga lumalabas sa ating mga bibig na hindi magaganda, sa iniisip natin laban sa ating kapwa, sa reaction natin sa mga taong maaaring nagsasalita na hindi maganda sa atin, yung reaction natin, makikita natin na nandiyan ang influensya ni Satanas sa ating pagkatao, sa ating buhay. Walang sino man sa atin, kung magiging tapat lang, ay masasabi niyang, wala siyang magagawa sa akin. Meron siyang nagagawa sa akin. Pero narito, ang Panginoong Kristo. Siya mismo ang nagsabi sa kanyang sarili, dumating ang prinsipe ng sanlibutan ito, pero wala siyang kapangyarihan sa akin. Wala siyang magagawa sa akin. At maging si Pilato, kung inyo natatandaan, ang ating Panginoong Kristo ay nandoon siya sa hukuman ng gobernador ng Hudiya na si Pilato. Sa dami ng mga binayaran na magpaparabang sa Panginoong Kristo,
Sa dami ng mga sumisigaw para siya ay ipako sa krus, anong inamin ni Pilato sa kanyang sarili? Ano sinabi niya? Wala akong nakikitang pagkakamali sa taong ito. I find no fault in this man. Mismo ang hindi mananampalataya na gobernador at politiko, inamin niya sa kanyang sarili, wala siyang nakitang anumang pagkakamali sa tao. At yan ang Panginoon sa Kristo. Wala siyang kasalanan. Siya ay perfect. No? Siya ay hindi nakagawa ng kasalanan. Sa magkabi-kabila siya tinukso, ngunit hindi siya nagkasaya. At makikita natin maging sa kanyang public ministry, no, hindi lamang siya hindi nagkasala, kundi nilabanan niya ang kasamaan. Nilabanan niya ang kasalanan. Nung hinarap niya ang diablo doon sa wilderness, doon sa ilang, ng 40 araw at 40 gabi, wala siyang kain. No, gutom na gutom siya marahil ang oras na yun. Siya'y tinukso ng diablo. Dinipilit ng diablong ihulog siya sa pagkakasala sa panahon ng kahinaan ng kanyang katawan. Pero hindi nagtagumpay ang diablo. Nilabanan niya ang diablo. Nilabanan niya ang sino man na kinikilala, na nagpapakilala sa kanilang sarili na matuwid, katulad ng mga Pariseyo, at inilantad niya na sila ay mga hipokrito. Ang sinasabi sa English, duplicity, sila ay mga doble cara. Ang katotohanan, maganda niyang pakita nila, pero ang puso nila ay masut marumi. Sila ay tulad sa mga nicho. Mapuputi ang harap, pero sa loob, bulok at marumi. Yan ang sinabi niya. Hinarap niya mga taong ito. Binulgar niya ang kanilang mga kasamaan. Ganyan ang ating Panginoon sa Kristo. Maging ang hari ng panahon na yon, na si Herod the Antipas, di ba? Herod Antipas. Ito yung pumatay kay John the Baptist. Ano sinabi ni Jesus Christ kay Herod? Na isang politiko rin, na isang hari. Sabi siya isang fox. Siya isang musang. No, isang baka pwede natin salita, isang mailat na hayop. Ayun ay salita na para sabihin na ito'y pagpapakita ng kanyang paglaban sa mga maling gawain ni Herodes. Ganyan ang Panginoon sa Kristo. Hindi lamang siya hindi nagkasala, lumalaban siya sa kasalanan, lumalaban siya sa kasamaan, binubulgar niya kung ano yung mali. At hindi niya ito ang tawag niya na kinokonsente. At kung titingnan din natin maging yung sa public ministry ng Panginoon sa Kristo, maging yung epekto ng kasalanan sa buhay ng isang tao, kanyang binigyan ng solusyon. Nung siya ay narito sa mundo, pinagaling niya ang mga may karamdaman. Pinalayas niya ang mga demonyo sa isang tao, inaalihan ito. At iba't ibang mga bagay ang kanyang ginawa. Binuhay niya ang mga taong patay. Epekto ng kasalanan niya, kamatayan, di ba? Epekto ng kasalanan din yan, na tayo nagkakaroon ng karamdaman. So, hindi ko sinasabi na kung may karamdaman kayo, ngayon, meron kayo nagawang kasalanan. Ang sinasabi ko, kaya tayo nagkakasakit, kaya tayo nanghihina, tumatanda, at namamatay, bahagi yan ng sumpa ng kasalanan. At yung mga bagay niyan, kahit papaano, pinakita ng Panginoon ang kanyang pagbibigay ng solusyon para ipakita na ganito mangyayari sa inyo sa huling panahon. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Of course, yung mga pinagaling niya, nagkasakit din yun, namatay din yun. Binuhay niya yung mga patay, pero namatay din yun. Alam natin, katulad ni Lazaro. Pero pinakikita niya sa mga oras na yun na ganito mangyayari doon sa bagong langit at bagong lupa. Doon, wala nang karamdaman. Doon, wala nang kamatayan. At tunay na kahanga-hanga ang Panginoon. Dahil sa kanyang pagkatao, walang makikitang anumang bahid kasamaan, walang makikitang kayabangan, walang makikitang pagkukunwari, at pwede nating sabihin tulad ng sinabi ni Pilato, kung titingnan natin maigi ang pagkatao ni Jesus. Masasabi natin wala tayong makikitang anumang kasalanan sa kanya. We can find no fault in him. Yan si Jesus. Siya'y tunay na kahanga-hanga. Siya'y tunay na tagapagligtas. Siya ang
kailangan natin. Pangalawa, so nakita natin yung kanyang perfection. Pangalawa, yung imputation, Christ imputation. Now, yung salita pong imputation na yan, pag tinignan nyo sa dictionary, ang ibig sabihin niyan ay ipinasa, ibinilang. No? Paano natin ipaliliwanag yan? Una-una, sinabi dito sa talata na binasa natin, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan. Yan po yung unang bahagi ng imputation. Si Jesus na walang kasalanan, perfect, matuwid, no? Ay ginawang may sala. Sabi dito sa talata na binasa natin, pero ang tamang translation sa aking palagay ay hindi ginawang may kasalanan, kundi tinratong makasalanan. Itinuring na makasalanan. Isipin niyo yun, mga kapatid. Si Jesus na kung tawagin natin, kinakanta tayong ganyan na awitin, di ba? The fairest Lord Jesus. O meron din tayong kinakanta na referring to Christ, that He is the fairest of 10,000. Ibig sabihin, napakarilag niya. Napakaliwanag ng kanyang kabanalan at ang kanyang kalinisan. Ngayon, itinuring siyang makasalanan. Ngayon, itinuring siyang marumi. Ngayon, itinuring siyang masama. Yan ang naging turing sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng imputation. Yung kasalanan natin ay dinala niya. Tayo na makasalanan, no? Na dapat tumanggap ng ng lahat ng paratang, parusa, siya ang tumanggap noon. Itinuring siya ng Ama na may sala kahit na hindi siya nagkasala. Naging responsable siya sa lahat ng pagsalangsang ng lahat ng mga hinirang niya o ng mga tao niya. Siya ay naging itinuring na may sala kahit wala siya nagsala. Yun ang ating makikita, mga kapatid, na katotohanan sa Panginoon. The Son become an object of looting. The Son become an object of disgrace. At katagdagan pa nun, mga kapatid, nangyari sa Kanya doon sa krus ng Kalbaryo, alam natin, ang Panginoong Kristo ay pinahirapan tulad ng isang makasalanan. Pinarusahan tulad ng isang makasalanan. At higit pa doon sa mga pako na tumama sa kanyang palad at sa kanyang tagiliran at sa kanyang paa, ang pinakamabigat na karanasan ng Panginoong Kristo ay nang talikuran siya ng kanyang Ama. Tumalikod ang Ama. Alam niyo, minsan, mahirap lang, hindi natin kagad maintindihan ito. Pero pagpalagay lang natin sa di ba, sa pang-araw-araw na karanasan at napapanood natin sa TV. Di ba yung isipin mo yung isang bata na inabandon ng kanyang parents. Nung lumalaki na yung batang ito, nagkakaisip na siya, di ba? Ano nararamdaman niya sa kanyang magulang na nag-abandon sa kanya? Di ba? Hindi siya natutuwa. Nagkakaroon siya ng galit. Kagabi may pinanood kami doon sa Jessica Soho ba yun? Hani yung ano? Awis ko lang? Hindi kasi bigla lang nanonood yung misis ko, biglang pumasok lang ako, Hindi ko palusot pa ako. Merong kambal doon magkambal, na nagtingka sila sa eskwelahan. Di ba? Jessica Soho ba yan? Okay. Ba nyo, hindi ko alam. Yung magkambal sila, yung isa, parang pinaampun yata no? So, lumaki siya na hindi niya alam na yung kanyang mga magulang, hindi kilalang magulang, ay hindi pala niya tunay na magulang. Until such time, sa isang eskwelahan, nagsabi ng mga kaklase, may kamukha ka ron No? Nagkita sila. Ngayon, of course, to make the long story short, siyempre, nagkakilala sila, nalaman nila na magkapatid sila, na siya pala ay hindi lumaki sa isang hindi niya tunay na magulang. Pero ngayon, na may mga sarili na silang pamilya, may mga anak na rin, nung kanyang sinishare yung kanyang damdamin, sabi hanggang ngayon, meron siyang damdamin hindi maganda sa kanyang mga magulang dahil sa inaampun siya
dahil sa hindi siya, dahil parang pinagtabuyan siya. Tingnan niyo yung nararamdaman ng isang bata o ng isang anak na i-abandon ng isang magulang, di ba? Mabigat ang kanyang damdamin. Ito mga kapatid, mas mabigat ito. Ang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos. Walang kasalanan, perpekto, matuwid, walang anumang bahid ng karumihan, ay kusang tinagpuan. Ang bigat niya sa kanyang sarili. At yan naranasan ng Panginoong Jesucristo noong oras na yon. At siguro, nais ko rin sabihin, maging ang Ama ay naghihirap din noong oras na yun. Ngunit kinakailangan niyang gawin ito upang matupad ang pangako ng kaligtasan. Yan ang unang bahagi ng invitation. Si Jesus na walang kasalanan ay itinuring na may sala. Pero meron pang pangalawang bahagi ng invitation. Kaya sinasabi ko rito, double invitation. No? Tayo, no? Yung katuwiran ni Jesus, tayo na mga matuwid, na hindi matuwid, na mga may kasalanan, itinuring na matuwid. Dahil sa katuwiran ni Jesus. Tingnan niyo yung sinabi dito sa talata. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Ano sinasabi niya rito? Of course, ang unang laging contemplation natin, yung horror doon sa cross, di ba? Yung kilabot doon sa krus. At maaaring ang tanong na lalabas sa bibig natin, bakit? Why so much pain and desolation to the cross? Bakit napakatindi na nangyari doon sa krus? Pero siguro, ang isang bagay na dadudugtong pa doon sa ating tanong ay, bakit siya na walang kasalanan? Bakit siya na inosente? Ang sagot, sabi dito sa verse 21, para sa ating kapakanan. For your sake. Yan ang milagro ng biyaya. Alang-alang sa iyo. Pero ang susunod na milagro ng biyaya rito ay, ikaw na makasalanan, ikaw na marumi, itinuring na matuwid. Isipin niyo yun, ano? Dahil sa matuwid na buhay ni Jesus. So, yung kasalanan natin ay itinuring na kasalanan ni Jesus, naging responsable si Jesus doon, at yung katuwiran ni Jesus ay naging katuwiran natin. So, nakita natin yung dalawang pagpapala na nag-cross, no, sa ginawa sa buhay ni Jesus. Siya ay matuwid, at dahil sa kanyang pagiging matuwid, tayo naging matuwid. At dahil sa ating kasalanan, siya ay tinuring na nagsali. So ito ang isang kamangha-mangha, ang katuwiran ng Diyos ay ibinigay niya sa atin. Diba? So lumalabas yan mga kapatid para tayong walang record. Pagkamat meron talaga. Diba? On the first Good Friday, God the Father looked at the cross and saw His Son. He looked upon Him as chief sinner. Tumingin ang Ama sa kanyang anak doon sa krus sa unang Good Friday. At tiningnan niya si Jesus, ang nakita niya si Jesus ay parang isang hepe ng kasamahan. Dala ni Jesus ang kabuuhan ng kasalanan ng lahat ng mga mananampalataya niya. Nasa kanya ang buod at tugatog ng kasalanang nagawa ng lahat ng kanyang mga hinirang mula pa ng itatagang sanlibutan. In just the same way, tiningnan niya rin yung mga taong tinubos ni Jesus. Yung mga taong kung saan ang dugo ni Jesus ay dumanak doon sa krus. At ang nakita niya sa mga taong ito ay ang kanilang katuwiran. Ang nakita niya sa mga taong ito ay ang damit ng katuwiran. Hindi niya nakita ang kanilang kasamaan, kundi ang damit ng katuwiran na bumabalot sa kanila galing sa katuwiran ni Jesus. Yan ang nangyari.
Yan ang milagro ng kaligtasan. Yan ang himala ng ginawa niya doon sa krus. Yan ang himala na nangyari sa bawat tunay na mananampalataya ng Jesus. At kung ikaw Kristiyano, yan ang pagpapala sa iyo. Yan ang malaking pabor na tinanggap mo. Isang mahiwagang karanasan galing kay Jesus. Now, hanggang ngayon, hindi tayo perfecto. Hanggang ngayon, nagkakasala tayo. Nakapag-iisip tayo ng hindi maganda. Kanina sinabi ni Ma, di ba? Kung alam lang ninyo ang nasa isip ko, nasa puso ko, makikita mo isang tao makasalanan. Minsan humahanga tayo sa isang tao, bait siguro niya, ano? Tahimik, parang walang kaaway, parang wala siyang kagalit, parang puro kapayapaan ang lumalabas sa kanyang bibig. Pero hindi natin nakikita ang puso ng tao. Ang Diyos na nakakaalam. Pero ang katotohanan sa lahat sa atin tayo, kahit na tayo mga Kristiyano, nakasalanan tayo. No? Kung titingin tayo sa Diyos at aaminin natin ang lahat ng ito, ang makikita niya sa atin, talaga masama ang puso natin. Pero merong nakabalot, merong damit ng katuwirang taglay. Kaya hindi tayo parurusahan ng Diyos. Kaya tatanggapin tayo ng Diyos sa kanyang harapan pagdating ng araw at pagdating ngayon sa oras na ito. Dahil sa katuwiran, natanggain natin mula kay Jesus. Pero, ito ang gusto ko sabihin. Kung ikaw ay Kristiyano na nagtataglay ng katuwiran ni Jesus, dapat unti-unti ka na rin nagbabago. Dapat unti-unti ka na rin nagiging totoo sa iyong katatayuan sa harapan ng Diyos. Maaaring hindi pagganap na nakikita sa iyo yung katatayuan mo at yung pamumuhay mo. Pero dapat may pagbabago. Dapat unti-unti ka nang nakikita sa pagbabago hanggang sa panahong ikaw ay ganap ng binago sa araw na ikaw ay dalhin ng Diyos doon sa kanyang kaharian o doon sa kanyang kaluan. At yan ang dapat na tingnan natin lahat. Kung ikaw ay nagsasabing Kristiyano ngayon, ang katuwiran ni Jesus ay nasa iyo, at ang iyong kasalanan ay pinasan ni Jesus, siguro ang isang bagay na dapat mong tanongin sa iyong sarili. Namumuhay ba ako ayon doon sa katatayuan ko? Namumuhay ba ako ayon sa aking pagpapalang tinanggap ko galing sa Kanya? Nakikita ko ba ang pagbabago sa aking buhay? Of course, meron. Nakakapag-isip ako ng masama minsan. Nagkakasala ako, pero masaya ba ako sa kasalanan? Natutuwa ba ako sa mga bagay na mali? O nalulungkot din ako kapag ako'y nagkakamali, nagkakasala? Dapat tanungin natin, sapagkat ang isang tunay na Kristiyano ay hindi nagpapatuloy at namumuhay at masaya sa kasalanan. Ang tunay na Kristiyano, mahal niya ang Panginoon. Ang tunay na Kristiyano, tulad ni David, ay pagpapahalaga siya sa kalwalatian ng Panginoon. Ang tunay na Kristiyano ay unti-unting binabago hanggang sa siya'y magiging kamukha ni Kristo. Ikaw ba yan? Kung hindi ka pa tunay na Kristiyano, sa'yo pagpasa ka. Ang pag-asa mo natin ka kay Jesus na manampalataya ka, magsisi ka ng iyong kasalanan. At kung gagawin mo yan ang totoo sa iyong puso, sa iyong buhay, ibibigay sa iyo ng Panginoon ang pagpapalang tinanggap ng lahat ng mga tao ng Diyos mula pa noon hanggang ngayon, hanggang sa kanyang muling pagbabayin. Yung katuwiran niya, ibibigay niya sa iyo, at yung kasalanan mo, siya ang naging responsable doon. Mayroong double imputation. May dalawang nangyari. Pinasa ni Jesus sa atin ang kanyang katuwiran, ipinasa natin sa kanya ang ating kasalanan. Yan ay isang malaking pagpapala at pabor sa lahat ng mga mananampalataya. Jesus, tayo po at